Ang Siargao ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa Pilipinas. Kilala bilang isang surfing capital of the Philippines at tinagurian na best island in Asia. Bantugan ito sa world-class surf breaks, sa mga stunning beaches at rich biodiversity. Naging kanlungan ng mga makakalikasan ng mga turista at itinuturing na paraiso ng mahihilig sa adventure at mahihilig sa nature. Tulad na lamang ng Sohoton Lagoon na kilalang sanctuary ng mga stingless jellyfish. Dahil sa harmless naman ang mga ito, pwede kayong lumangoy kasama ang mga jellyfish dito. Pwede mag-rock climbing, cliff jumping at cave exploration. Ang Sugba Lagoon naman ay isa sa top-rated tourist destination dito sa Siargao. Kilala sa pagkakaroon ng kakaibang live corals at kulay blue-green na lagoon. Pwede mag-paddleboarding dito, kayaking, bamboo rafting, snorkeling, ledge jumping, at free diving. Ang Magpupungko Rock Pools naman ay ang nakakabighaning natural rock pool na mapupuntahan mo lamang kapag low tide. Ibig sabihin, hindi mo na ito makikita kapag high tide. Dito, pwede ka mag-swimming, cliff jumping, o mag-enjoy sa paglilibot. 30 minutes mula dito ay mararating mo na ang Tayangban Cave, ang itinuturing na isa sa hidden gem ng Siargao. Mamangha sa ganda ng lugar kung saan pwede ka mag-swimming sa open cave pool at mag-cliff jumping. Isa pang sikat na tourist spot dito para sa inyong iconic island shot ay ang Palm Tree Road, isang nakakamanghang natural beauty at napaka-iconic na lugar na nagpapahinto sa mga turista sa biyahe para lang magpa-picture. At isa din sa mga dapat niyong masubukan dito ay ang makunan kayo ng video ng mga human drone dito. Para naman sa mahihilig mag-island hopping, kabilang sa hindi niyo dapat ma-miss ay ang Cauhagan Island. Daku Island, Guyam Island, at ang Naked Island. At syempre, ang world-renowned surfing spot kung saan taon-taon na ginaganap ang competition ng mga professional surfers mula sa iba't ibang bansa, ang Cloud9. Ang lugar para sa mga marunong at kahit sa mga hindi marurunong mag-surf. Sulit din dito, lalo na tuwing sunrise o sunset habang naglalakad-lakad kayo sa boardwalk. Ang mga dapat nyo namang matikman dito ay ang sayungsong, isang kakanin na gawa sa malagkit na bigas na may gata ng niyog at madalas nakikita sa mga pasalubong shops. Ang puot-puot ginamos na isang salted fish o bagoong isda na may napakamurang halaga. Ang gigakitram na maganda rin pang pasalubong at isa sa pinakapopular na inumin dito. At ang hindi pauhuli na coconut ice cream. Palawan ay ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas, Bantugan bilang world's famous tourist destination at itinuturing na isang tropical paradise sa western part ng Pilipinas at ang isa sa most beautiful island in the world dahil sa taglay nitong natural at unique charm na walang katulad. In fact, kulang na kulang ang isang linggong bakasyon mo dito
dahil sa dami ng lugar na pinakamagandang puntahan. At isa nga sa pinakadinadayo dito ay ang second longest white sand beach sa Pilipinas, ang Nacpan Beach, kilalang lugar para sa relaxation, swimming at nature trip dahil sa nakakamanghang ganda ng beach. Sa kabila naman ay ang kakambal nito na Kalitang Beach, ang lugar para sa mahilig sa swimming, sa picnic, sunbathing at sunset viewing. Kilala sa tawag na Twin Beaches na matatagpuan sa El Nido, Palawan. At kung best sunset view naman ang pag-uusapan, ang Las Cabanas Beach naman sa El Nido ang tinagurian na home to the best sunset in Palawan. Pwede mag-swimming, sunbathing, or mag-chill lang na may casual dining options din at mga bar. Para naman sa mga mahilig sa surfing at snorkeling, ang Duli Beach sa El Nido ang para sa inyo. At syempre, ang ipinagmamalaki na kabilang sa top 30 na best beaches in the world, ang Hidden Beach sa El Nido. Ang Tubataha Reef National Park itinuturing na isa sa best diving spot in the world at naideklarang World Heritage Site ng UNESCO noong 1993 at kabilang sa New 7 Wonders in the World dahil sa taglay nitong mahigit 1,200 na marine species kabilang ang 11 pating. Meron din ditong wildlife sanctuary sa Busuanga para sa mahihilig sa hayop. Ang Kalawit Safari Park kung saan matatagpuan ang mahigit 1,200 na endemic animals tulad ng giraffe at zebra. Para naman sa mahilig magkayak at snorkeling, para sa inyo ang small at big lagoons sa Miniloc Island. At kung may hidden beach, may secret lagoon din ditong tinatawag sa Miniloc Island na may majestic view para sa mga mahilig sa sightseeing. Para naman sa mahilig sa hiking, ang Taraw Cliff sa El Nido ang lugar na hindi nyo dapat palagpasin. Ang highest peak ng El Nido na may napakagandang panoramic view lalo na tuwing sunrise. Kabilang sa mga hindi dapat palagpasin ang isa sa mga highlight destination sa Palawan, ang Kayangan Lake sa Coron, ang itinuturing na pinakamalinis na lake sa buong Pilipinas. Bantugan sa pagkakaroon ng crystal clear freshwater lake na may underwater rock formations. May mga kuweba din na matatagpuan dito at maliliit na isla. Isang popular spot para sa mahilig sa swimming, snorkeling at photography. Para sa mahilig sa diving,
Malapit lang din dito ang Barracuda Lake, bantugan sa pagkakaroon ng nakakamanghang rock formations sa ilalim ng tubig, kaya siguraduhin na magdala ng kamera. At syempre, hindi mo dapat palagpasin ang itinuturing na isa sa most impressive cave system in the world, ang Puerto Princesa Subterranean River National Park, na kilala din sa tawag na Puerto Princesa Underground River. Isang full mountain to sea ecosystem site na may 8.2 km long na tagos sa dagat na underground river sa St. Paul Mountain Range ng Puerto Princesa. Idiniklarang UNESCO World Heritage Site noong 1999 at kabilang sa New 7 Wonders of Nature, kasamang iba pang natural wonders in the world tulad ng Amazon Forest, Halong Bay, Jeju Island, Iguazu Falls, Komodo Island, at Table Mountain. Kabilang naman sa mga local dishes ng Palawan na dapat masubukan dito ay ang tamilok na tinatawag din na woodworm. Take note, hindi ito literal na bulate. Isa itong shellless saltwater clam na madalas makikita sa kakahuyan sa mangrove area. Kinakain itong hilaw na isinasawsaw sa templadong suka. Para sa ilan, hindi ito magandang tingnan na pagkain, pero ang sigurado, ito ang tipong pagkain na kapag natikman ay hindi mo pagsisisihan. Bantugan din ng Palawan sa pagkakaroon ng crocodile farm sa bansa, kaya sikat din dito ang kanilang mga crocodile dishes at ang crocodile sisig ang pinaka nangunguna dito. Ang chow long noodles naman ay ang Filipino version ng pho, isang traditional soup sa Vietnam na ibinahagi ng mga Vietnamese noong 1970s, ang panahon na naging kanlungan ang bansa ng mga Vietnamese dahil sa nangyaring sigalot at pananakop sa kanilang bansa. Ang danggit lamayo naman ay isang dried fish na sa Palawan mo lang makikita. Isang fresh marinated na danggit na inaalisan ng tinik bago bahagyang pinapatuyo sa araw. Ang Batanes Island, na kilala sa tawag na the Home of the Winds, ay ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Pero, hindi pwedeng maliitin. Angkop ang lugar na ito sa iba't ibang uri ng traveling style, mga bundok, dagat, rolling hills, at mga pagkain. Bukod dito, handog din nito ang kakaibang peaceful vibes ng lugar at ang karanasan ng isang simpleng pamumuhay. Dagdag pa dito, ang Batanes ay isa sa pinaka-safe na destinasyon sa Pilipinas. Halos zero ang crime rate dito, kaya kahit solo traveler kayo, ay siguradong safe kayo. Halimbawa na lang ay kung ikaw ay tipong mahilig sa nature at picture taking, kasama ang kasintahan, ang mga kaibigan o mga mahal sa buhay, pwede nyo puntahan ang napakagandang view ng Basco Lighthouse, isang 6-story lighthouse sa Naidi Hills, kung saan matatanaw mo ang malawak na tanawin ng Mount Iraya, West Philippine Sea at ang Basco Town proper. Ang maganda pa dito,
walang entrance fee. Pwede kayo mag-hike papunta dito o di naman kaya ay mag-arkila ng bike o motor mula sa Basco Port. Isa din sa pinakapopular na pinupuntahan dito ay ang House of Dakay na matatagpuan sa bayan ng San Jose de Ivana sa Batan Island. Isang Ivatan house na nagpapakita ng nakakamanghang abilidad sa kung paano ito ginawa ng mga tao noon gamit lamang ang mga materyales na nakikita sa paligid. Itinuturing na UNESCO Heritage Building dahil sa pagiging oldest stone house na nananatili pa rin sa Batanes. Itinayo noon pang 1887 at ipinangalan kay Jose Dakay Estrella, ang paboritong pamangkin ng may-ari na si Luisa Estrella. Ang Mount Carmel Chapel, na kilala din sa tawag na Tukon Church, ay isang Roman Catholic chapel sa Basco, Batanes. May disenyo ng traditional stone house style na karaniwang makikita sa Batanes na may charming at intimate na interior. Matatagpuan sa hilltop na may magandang view ng West Philippine Sea, Pacific Ocean at bayan ng Basco, Batanes. Naging popular spot din ito sa mga kasalan. Kaya sa mga hindi pa kasal dyan, magparinig ka na. Baka naman. Siyempre, hindi makukumpleto ang Batanes tour nyo kung hindi nyo mapupuntahan ang sikat na Honesty Coffee Shop na matatagpuan sa National Road ng Ivana, Batanes. Ang lugar na nagpapakita ng pagkakaiba ng Batanes sa iba pang lugar. Ang tindahan na walang bantay. Literal na self-service. Pipili sa mga tinda, ililista ang napiling bilhin at ilalagay ang bayad sa box. Kung mahilig ka naman sa art at nature lover at the same time, dapat nyo mapuntahan ang Fundasyon Pasita na matatagpuan sa Tukon ng Basco, Batanes, isang premier hotel at art museum na minsang naging tahanan ng national artist na si Pasita Abad. Nakatayo sa tuktok ng Burol at may 270 degree ng view ng dagat, mga bundok at langit. Isang ideal na lugar para mag-relax dahil sa peaceful at romantic ang lugar na may makukulay na paligid, napakagandang tanawin at masasarap na pagkain. Ang room rates dito ay nagkakahalaga ng 11,000 pesos to 21,000 pesos, depende sa mapipili nyo. Pwede kayo mag-stay dito for a minimum of 2 nights. Medyo may kamahalan, pero kayo na magsabi kung di pa ba worth it ang price. Para naman sa nature lovers at photographers, ang Marlborough Country ang lugar na hindi dapat palagpasin. Matatagpuan sa uyugan ng Batan Island ang rolling hills na may malawak na pastulan kung saan makikita mo ang mga baka at kalabaw
na malayang kumakain sa damuhan at may napakagandang panoramic view ng Batanes. Tinatawag itong Raco Apayaman ng mga lokal dito, na ang ibig sabihin ay malawak na pastulan. Pero dahil sa nahahawig ang landscape nito sa isang patalastas noong 1968 ng brand ng sigarilyo, kaya tinawag ito ng mga naging bisita dito at nakasanayan ang tawagin ng mga tao na Marlboro Country. Kung ang hanap mo ay romantic place, ito na ang perpektong lugar, lalo na sa mga taong laging gustong nakayakap. Dahil mahangin ang lugar na ito, may dahilan ka na. Kahit solo backpacker kayo o grupo ng mga travel junkies, perfect place ito para mag-unwind, ma-appreciate kung gaano kaganda ang buhay at kung gaano tayo ka-blessed ni Lord sa ganitong klaseng kagandahan ng kalikasan. Siguraduhin lang na laging handa ang camera para sa napakagandang view. Pwede nyo rin subukan ang perfect jump shot dito. Basta, siguraduhin nyo lang na hindi kayo gugulong. Kung beach naman ang hanap nyo, kabilang sa pinakasikat na puntahan dito ay ang Balugan Boulder Beach sa Basco, Batanes. Kilala sa milya-milyang baybayin na balot sa malalaking bato na nanggaling pa umano sa isang active volcano na malapit dito, ang Mount Eraya. Isa ito sa popular tourist spot ng Batanes. Yun nga lang, hindi advisable para mag-swimming dito dahil sa malakas ang alon dito. Ang Moron Beach naman ay isang white sand beach sa Sabtang Island ng Batanes, ang mas kalmado at friendly beach sa Batanes na angkop sa mga gustong mag-swimming, sunbathing at snorkeling. Matatagpuan din dito ang sikat at iconic na natural rock formation na tinatawag nilang Nakabuang Arch, isang perfect spot para sa hinahangad mong magandang beach photos. Isa pang masterpiece ng natural rock formation na dinadayo dito ay ang Alapad Hills and Rock Formation, isa sa mga iconic sites na may napakagandang view ng Pacific Ocean sa uyugan ng Batanes. Dito din matatagpuan ang sikat na Blow Your Horn sign. Siyempre, hindi lang mata ang mabubusog dito sa Batanes. Bubusugin din ang inyong mga tiyan ng mga local dishes dito na ipinagmamalaki ng mga Ibatan. Tulad na lang ng isa sa mga comfort food ng mga Ibatan na kung tawagin ay uved o uwad. Gawa sa ginadgad na banana corn o yung pinakababang bahagi ng tanim ng saging. Hinahaluan din ito ng giniling ng karne ng baboy o baka o tinadtad na isda, tinimplahan ng sibuyas, bawang, asin at paminta. Ang Bunes naman
ay isang tipikal na pagkain sa Batanes na gawa sa preserve na tangkay ng gabi at hinahaluan ng patola at karne ng baboy. Ang sopas naman ay ang pangunahing handa tuwing fiesta sa Batanes. Gawa sa kanin na niluto sa turmeric pulp at madalas hinahaluan ng bawang at karne ng baboy. At ang Lunes, nakakaibang version ng luto ng popular Filipino dish na adobo. Sagana din sa payi o lobsters ang Batanes. In fact, napakamura pa. Sa halagang 150 pesos ay makakabili ka na ng malalaking payi na pwede mong ipaluto o gawing pasalubong. Pwede mo din subukan ang gawa sa tubo na native wine na kung tawagin ay palek. Sabi nga nila, travel is one of life's greatest teachers. Hihilain kayo palabas sa comfort zone nyo. Bukod sa nakakabawas ng stress sa buhay at nagbibigay ng mga bagong memories, binabago din ito ang mga pananaw nyo sa buhay. Habang na-expose kayo sa iba't ibang kultura, paniniwala at iba't ibang pananaw, mas na-appreciate nyo ang mga bagay na mayroon kayo at mas natututunang maging masaya kahit sa mga bagay na simple lang.